we're not talking about the legal perspective of the screenshots. Kasi may mga nagsasabi na ito'y violation ng Anti-Privacy Act, cyber libel, etc. Pag-usapan natin yung layman's point of view, unless you have some points to raise. Galit na galit ako. Galit na galit ako at kailangan maipakita ko sa'yo na meron akong resibo na wala akong ginawang masama. Meron ba akong karapatan magpalabas, ilabas sa aking social media accounts ang screenshot? Pag ikaw ay galit na galit, huwag ka munang maglabas ng resibo. Yan ang ma-advise ko sa lahat ng tao. Ito'y pinag-uusapan natin dahil mainit itong tinalakay dahil sa the controversial Marisa Racal and Anthony Jennings and Jam Villanueva na nag-post ng mga screenshot. Kaya ito'y napapag-usapan. Tapos, ito'y naulit muli noong kaso naman ni Peachy ni Rufa May at saka ng kanyang asawang si Trevor. Kaya uminit yung usapan na, talaga ba? Kailangan ba talaga ilabas ang mga screenshots? Pero tama ka doon. Pag galit na galit ka, Huwag mo muna ilabas. huwag muna. Itulog mo muna at pag-isipan mo ng gusto. Kasi pag dilabas mo yan, may damage. At maaaring ang damage ay bumalik din sa'yo. Pero hindi legal, ibig sabihin hindi tama. Tama. Dahil maaaring hindi legal yung paglabas ng mga screenshot, pero ang tide of public opinion na doon sa inaapi. Sino bang inapi rito? So may ganyan din. Pag-iisipin mo rin yan. Pwede namang makasira ka ng buhay sa paglabas mo ng screenshot mo. At ang basis, hindi mo alam ang konteksto ng screenshot na yun. Baka naman iba. So dapat talaga pag galit ka, huwag ka maglabas ng kahit ano. Talo naman tayo doon sa isa pa na talagang bumulaga sa ating lahat noong ngayong 2024. Ito yung sexual harassment cases na ito'y i-final ni Sandro Mulak laban sa dalawang independent contractors dito sa GMA7 at sinundan po ito doon sa reklamo naman ni Rita Daniela laban kay Archie Alemania. Your general view on this, Kim? My general view, boy, is nothing in secret will not be out in the open. Everything you do, even in the past, lalo na ngayon, will come out. Pag ang sambayanan nakakabalita dito lalo na sa pamamagitan ng social media, itong mga balita na may kinalaman sa sexual harassment, tungkol sa sex, kasi ito'y hindi napapag-usapan. Kinalakhan natin, Kim, halimbawa, na there are certain issues that we don't openly talk Pero about. alam mo, boy, itong sexual harassment, ngayon lang lumalabas yan, pero matagal na yan. Noong 1960s pa lamang o 1950s, yan nangyayari na yan. Ngunit walang social media kaya hindi lumalabas. Right. Ngayon, alam na ng lahat. Kahit na ginawa mo 10 years ago nga, ilalabas pa rin hanggang ngayon. Pwedeng may magsalita at ilabas sa publiko kung ano yung mga ginawa mo kahit nagbago ka na eh. At hindi lang ito nangyayari dito sa Pilipinas. Sa buong mundo. Sa buong mundo. Right. Because of social media. Oo. So, Because sexual harassment is an issue of power. when you're given power, you have more responsibility. Those who are in power, kung ikaw ay boss, be aware na lahat ng gagawin mo, kahit biro man yan, ay pwedeng sexual harassment. So pag tayo ang may power, dapat mas maingat tayo kaysa dun sa mga walang power. Thank you for...